Tayo kung iisipin natin the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at magkasabi, mali po yung sinasabi niyan, ito po ang proof na mali. So, instantaneous. Similar po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous, mas immediate ang reaction, ang feedback na nangyayari. Maraming salamat po. Ang nagpupulis, hindi batas. Ang nagpupulis-pulis. Tang, tagay na tayo, Tang. Tagay. Wala ba patagay dyan? Dali, tagay tayo, Tang. Kasi may, ito, masarap to, sake. Ito, gusto mo, sake? Tagay na lang tayo, Tang. Ang nagpupulis daw, pulis. Mambira, oo. Tang, pag sinabi ko hong nagpupulis, ang ibig sabihin po nun ay nagbabantay. Maari pong magbantay kahit hindi pulis. Ang pinag-uusapan natin dito, social media. So naturalmente, hindi pulis ang magbabantay sa social media. Kasi ipapasok nyo, ang magbabantay, ang nagpupulis ay pulis. Si Tatang naman eh. Ako, medyo ano na ha? Na ano na ako sa'yo, Tang. Sa totoo lang. Buti na lang talaga. May galang ako sa mga nakakatanda sa akin. Kaya yung social media, walang nagpupulis na pulis dyan. Dahil iyan ay individual na diskarte. Yan ay kanya-kanya. Ang pagkakaiba niyan, sa mainstream media, may sistemang pinapasok sa social media. Kahit sa mainstream media, kahit ka galing sa social media, pag sumwitch ka sa mainstream media, dadaan ka dyan. Gusto ko lang din pong linawin na may sobrang dami na ring mga mainstream media outlets na may presensya sa mismong social media. So, nasa na nga ba talaga ang linya? Nasa na ba talaga ang delineation na ito? Yun po yung tanong eh. So, kaya nga actually, mali po yata talaga ang proposisyon na ipagsabong yung dalawa. Dahil parehong may mga pagkakamali, pareho din may mga tama. Ang tanong, sino dapat pakinggan? Ang nagre-research? Ang naghahanap ng katotohanan? O yung hindi? Yun dapat ang tanong. Oh, galit. Galit si Sir ah. Hindi, debater kasi ito si Ryan eh. Magaling doon sa debate eh. Yung dalawa medyo inaantok na. Ginising lang. Gago! Ang tinitingnan hindi yung media person. Ang tinitingnan ay kung yung taong yon ay dumadaan sa isang proseso. Ang gulo mo, Sir. Ang gulo ng punto mo. Kinukontra mo yung sarili mo eh. Hindi. Debate po yan. Kami po yung hawayin nyo. kami po yung babarahin ninyo. Kami po yung dapat din yung pasinungalingan. Ika nga. Bakit parang sarili mo yung sinasabihan mo? Ano, sang side ka ba talaga? Ang gulo ni Sir, oh. So, sa isang sistema, sa ng pagsusuri. Pag hindi ka dumaan dyan, kahit na nanggaling ka pa sa social media, basta pumasok ka dyan, dadaan ka dyan. Iyon ang pinag-uusapan. Mga tuntunin, at mga palatuntunin, at saka mga standards. Yan ang pinag-uusapan. Paano po ba nila nasasabi na kapag nasa social media ay hindi dumadaan sa proseso? May sobrang daming tao mismo na nasa loob ng social media ay mga doktorado, mga eksperto, mga bihasang-bihasa sa kanilang mga larangan na pinanggagalingan na hindi nga lang masyadong nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa loob ng mainstream media. Kaya sila nag-social media at nagkaroon sila ng following. Nangyayari po yan na may maraming talagang tunay na eksperto, tunay na sobrang galing na nandun mismo sa social media na dumadaan sa matinding proseso. Okay? Maraming salamat po. Ang ibig sabihin, pag may masteral degree ka, meron kang doctoral degree, paniwalaan ka na. Hindi yan ang viral. Kaya may doctorate ka, kaya masteral degree ka, kung nandun ka sa
mainstream media, dadaan ka sa isang proseso. Yun ang sinasabi ko. Ang pinag-uusapan dito, yung proseso, yung standards. Hindi po pwede ngayon, doktorado ka pakinggan ka na namin. Hindi yan pinag-uusapan dito. Okay, pakinggan naman po na, Ginoong Banatbay, bago po tayo magpalit ng ating topic. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Ang lahat nagkakamali. Yun naman pala. Kasi yan ang mahirap dito kay Tatang Parang ang mga sinasabi niya, porket dumaan sa proseso, porket dumaan sa mainstream media, tama na. Ganun ang sinasabi niya Kaya nga tinanong ko na hindi ba nagkakamali ang proseso? Pag dumaan na sa vetting, hindi po ba nagkakamali? Siya na sumagot sa sarili niyang tanong. Nagkakamali? Di tapos ang usapan. Bye-bye. Bye-bye. Tapos na yung usapan. Pare-pareho pala tayo nagkakamali Mas malamang magkamali, walang proseso. Ang lahat nagkakamali. Pero wala kang... Bye-bye. Dapat lang nagkakamali Wala tayong pundo, wala tayong pinaglalabanan dito, wala tayong pinagdidibatihan. Lahat tayo nagkakamali. Wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka Okay, sige po. Huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat. Ang punto ko dito, it will take more time to correct ng mainstream media. Ang maganda sa social media ay instant, makukorek, mabilis. Kaya mas maganda, hindi ko sinasabing mas paniwalaan hindi yun ang punto natin dito. Pero at least transparent ang social media. Kasi nakukorek ka agad. Sa mainstream, although sasabihin nito, pwede naman i-correct yan through sa social media. Sandali, saan po ba ginawa at kinumit yung pagkakamali? Di ba sa telebisyon? Di ba sa radyo? Di ba? Hindi nakukorek ka agad yun. Ito pa, iikot-ikutin pa ako Tapos, kaya lang kasi tapos na yung yung period dyan sa rebuttal na yan Pero kasi yung tinan nyo pakinggan nyo. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. May pagkakataon, bakit ang media ba hindi ganun din? May media rin ganun At dito, makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct. Yan yung sinasabi niya, mabilisan daw yung pag-correct. But the problem, sir, ang problema kasi, sinabi sa TV, sinabi sa radyo, pero kinolek sa social media. So yung mga walang social media at hindi naka-follow sa social media ng particular na network, since ang pagkakamali ay nagawa sa free TV, ibig sabihin sa telebisyon nagawa ang pagkakamali, dapat doon din kinokorek. Bago pa makorek yan, sa susunod na news, kinabukasan na. That's my point. Parang sinasabi mo, ignorante pa ako na makokorek naman sa social media. Mas ignorante ka dahil ang pagkakamali ay nakumit sa telebisyon o di kaya sa news o kaya sa radio. So ibig sabihin nun, sa susunod na programa pa, doon pa makokorek. Ang ng wedding, binabago mo yung kwento Na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat.
Okay, sa ngayon, pakinggan naman po natin ang posisyon ni Ginoong Orion Perez Dumdum kaugnay po ng opening statement ng iba pang mga panauhin natin. Meron pa po bang gustong mag-react tungkol sa mga opening statement kanina? Well, actually ito, I'm just going to mag-a-add lang naman tayo. Ang sasabihin ko talaga hindi siguro dapat talaga ipinagsasabong yung dalawa. It's not a matter of where you came from or so-called who you are. It's what you say. Ano ba ang sinasabi mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Meron bang basehan yung sinasabi mo? Nangyayari kasi yung mga pagkakamali on both sides. Yung po ang dapat tutukan natin. On both sides nangyayari. So, mas magandang pakinggan natin yung mga tamang nagsasalita na nasa loob ng mainstream media at sa social media. Basta tama ang sinasabi nila. Kung mali, huwag natin pakinggan. Ganun. Ginong Araw. Maraming salamat sa sinabi mo. Ang nuance lang dito ay yung usapin ng katotohanan. Kung babasahin ang libro ni Edmund Lambert na pinabagatang Committed Journalism and Ethic for the Profession, sinabi niya rito na may dalawang klase ng katotohanan. Ito ang factual accuracy at contextual accuracy. Factual accuracy, madali nang i-define yan. Ito ay tungkol sa tamang datos. At ang contextual accuracy ay tungkol naman sa pagsusuri. May posible na ma-fact check ka kung mali ang pagsusuri mo batay sa mga datos. Sapagkat kaya nga sa filosofiya, meron tayong tinatawag na logical fallacies. Credentialism, ad misericordiam, there's the whole list of fallacies. At sa usapin ng trolling, hindi lang naman yan usapin ng inflammatory remarks, kailangan ding malaman ng publiko yung bagong termino ngayon, ito yung sea lioning. Kunwari matalino, pero nililihis naman yung diskusyon at napakarami po noon, unfortunately. Di ko na lang papangalanan. Salamat. Ang gusto ko lang sabihin tungkol sa kaninang sinabi ay patungkol dun sa parang ina-assume ka agad, gine-generalize na pag ang social media ay nagkakamali. Medyo sabit po ata yun. Wag ho natin i-generalize. Tulad na lang din po ng sinabi ni Professor kanina na nag-iyakan daw yung mga vloggers dahil hindi nila mapagtanggol yung kanilang sinabi sa kamera. Nag-iyakan po sila kasi natatakot lang makontempt at no choice, kailangan umapir doon. Tama ka, nag-iyakan dahil takot makontempt. At bakit nagbago? Akala ko ba kanina nag-iyakan kasi hindi kayang panindigan. Pabago-bago ka eh. Ang bira Alam ko mga pabago-bago kung anong yun, anong karakas yun. Iyakan din dahil sa mga nangyari dun sa mismong pagdinig. Siyempre, kapag kakausapin mo sila, sasabihin nila, kaya nilang ipagtanggol, I stand by my story, etc. etc. Pero kung ito ay sumusunod sa pamantayan o yung normatibong pamantayan ng responsableng pagsusulat, ang kailangang ginawa ng kahit na sino, periodista man yan o vlogger, either mag-apologize, i-edit ang post, lalo na yung daw at di umano. Walang lugar ang daw at di umano sa periodismo. Salamat. Bakit mag-apologize kung sa tingin naman nila tama? Alam niyo ba kung bakit sila umiyak doon? Personal po ako, dahil kasama din po ako sa inimbitahan doon. Ay dahil po, kahit anong sabihin mo sa kamera, pag gusto ka nila i-contempt, gagawin nila yan. Ganon ang ginawa nila dun sa ating isang pulis na kinontempt nila hanggang ngayon nakakulong. Kahit ang sinabi niya ay witness, isang ebidensya na siya mismo ang nakaranas. Pero ano ginawa? Kinontempt. Ang pinag-uusapan, kung ang tingin, hindi kung ang tingin mo tama. Ang pinag-uusapan, kung yan ay tama. Yan ang problema. Ngayon, iniimbestigahan niya kung tama, kaya nga may proseso para makita. Ito na naman si proseso. Anak nang nakakaano na itong proseso mo? Kung iyan ay maaaring tama o hindi man. Sinasabi ko maaari. Posibilidad dito. Ang pinag-uusapan dito, tsansa ng pagkakamali. Pag hindi ka dumaan sa isang masusing proseso, mas malamang kang magkamali. Paano ka magkakamali kung ang isang bagay ay iyong opinion lamang dun sa tao? Halimbawa, puwersahan kang mag-sorry dahil sinabihan mo yung tao ng tanga. Kung yun talaga ang pananaw mo doon sa kanyang opinion o sa kanyang trabaho, ay talagang isang kamangmangan. Pero bakit mo ngayon pipilitin yung tao na mag-sorry? Hindi naman to issue ng pagpilit na mag-sorry. Kung ano ba talaga? Paiba-iba kayo ng punto.
Kanina, ang hindi issue yung pag, ewan ko, dito pag sorry, hindi issue. Lahat, pabago-bago kayo ng punto eh. Pag na-corner na kayo, pabago-bago kayo ng punto. Kanina sinabi mo, kaya hindi maninindigan dahil sa, kaya umiyak dahil hindi kaya manindigan. Nung pinuna ko yun, sabi mo, hindi naman siya ganun. Ngayon, eto ka na naman, sasabihin mo na naman, iba na naman. Bakit bang ilig nyo pabago-bago? Dinaig nyo pa si Bongbong Marcos pabago-bago Pambira. Ayaw mong mag-sorry, wag kang mag-sorry. Pero yung usapin ng opinion, may kasabihan sa periodismo, opinions matter but there are opinions that weigh more than others. Kapag ang opinion mo ay batay sa chismis, meron daw na mga resign na mga pulis, hindi pala totoo, ang premise mo, batay dun sa datos, problematic na. Kaya dito, mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag may fresh set of eyes na editor na titingin ito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga di ba ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged, hindi napatunayan, hindi, wala pang conviction, and yet yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontempt si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy, inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Ibig sabihin, eto kasi may mga tarantadong tatangatangang bobong mga nagkokomento na mali daw yung ibig sabihin ng alleged ay daw. Okay? Ako mismo, ni-research ko po yan sa, tingnan ninyo sa ChatGPT ko ano sagot dito Ayan Can you say that alleged also means daw in Tagalog? Mali, hindi pala means mean. Okay? Ayan sagot po ni ChatGPT. Yes, you can say that alleged roughly means daw in Tagalog in some context, but not always exactly. Sa madaling salita, minsan maaaring gamitin ang alleged sa as daw. Okay? Kunwari, yan daw ay rapist. Yan kasi tandaan natin not always exactly. Pero sa pinag-uusapan natin dito ay yung sinabi nila na rapist daw si Pastor Kibuloy. Sa English ay maaari mong sabihin nyo na that Pastor Kibuloy is alleged rapist. Ganon din po ang ibig sabihin nun. Yun po ang ibig kong sabihin po mga kababayan ng daw. Ibig sabihin, gumagamit po maging ang mainstream media ng salitang daw. Ang hirap kasi dito kay Sir, gusto niya yung pinagpipilitan niya na iba yung proseso na naman na sasabihin niya, hindi naman daw. Tingnan nyo yung punto niya dito Kesyo daw, accuse si Pastor Kibuloy. Oo nga. Ibig sabihin na accuse, pinagbibintangan na rapist siya. Pero hindi convicted, hindi guilty. Pinagbibintangan pa lang, alleged pa lang, inaakusahan pa lang. So sa madaling salita, rapist daw. Pero hindi pa napatunayan. Yun ang punto dyan. Sir. Di umano, walang daw. Tunay na akusado. Yun ang tunay na akusado. Meron bang peking akusado? Ang gulo mo, Sir Pinaiinit mo. Meron bang peking akusado? Tunay akusado, ibig sabihin, ina-accuse pa lang. Hindi pa tunay na rapist. Accuse pa lang. Alleged pa lang yun. Anong sinasabi mong tunay na akusado? Sabihin ng alleged. Ayan, okay. So, marami pong salamat sa ating tunay na Ginoo, kayo po ba'y napapatayo na rin sa inyong kinauupuan? Well, panibagong round ng harapan, mas matindi ang sagutan, mga issue ng bayan, real talk ang usap. Ang gulo. Meron bang peking akusado? Kung may tunay na akusado, may peking akusado? Ang ibig sabihin nga po ng akusado is ina-accuse mo pa lang yung tao, hindi ka pa sigurado. So, paano mo nasabing tunay?
Ang gulo mo, sir. Kaya nga alleged ang tawag eh. Oh. Human trafficker daw. Rapist daw. Sa English, alleged rapist. Alleged human trafficker. Tapos sasabihin mo, hindi. Tunay na akusado yan. Ha? Paano naging tunay ang akusado? Akusado pa lang eh, hindi pa guilty. Paano naging tunay ang akusado? Abangan sa pagbabalik ng Manindigan. Talaga bang journalist itong si tatay? Ba't ang gulo magsalita? Ay, kung ako sa'yo, magbukas ka na rin ng social media. Bakit? Kasi pumunta ka lang dyan para mapansin eh. Para mapansin ka na sa social media ka magpapansin. Magagampanan ba ng kandidato? Ay, sandali. Ayan na. Fact versus opinion. Tama. Iba rin yung fact at opinion na pinagsisigawan mo. Kayong bastos. Fact. Tama, Diba? Opinion Sorry naman. Mali dinig ko. lang pala yun o kaya tahasang kamalian. Ako naman sa paikinig ko parang sa pagtatalo nila, nare-realize ko na may mga mali sa kabila, may mali rin sa kabila at ayaw nila magtalo pero gustong patunayan ng isa na hindi, may kulang sa sistema nyo. Sumasagot ng may iba, hindi, may sistema rin kami na hindi nga lang katulad ng sistema nyo. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Pero at the end of the day, parang there's always parang bad apples sa both side eh, na kailangan natin identify sa pamagitan ng doon tayo sa totoo. Sa totoo. Yun yes, nga eh. yes. The truth is, hindi mo pwedeng balibaligtarin ang katotohanan. Tama. Ayun. Tama. Okay. Ito pa. Ano naman ang masasabi ng mga katabi mo dyan? Ito, siyempre may mga bulong-bulong na dito, may hindi mapakali, no? At gusto may magtanong dito sa katabi ko. Ito, halika. Anong pangalan? Magandang gabi. Yes. Ako si Brian Basa, reporter Sandali, sa Newsman. Brian ba talaga o baka naman Byron? Brian. Brian ba talaga o Brenda? Ay, sorry naman, Banatbay. Ikaw talaga, Banatbay, oh. Hindi, nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang ako, te. Nagtatanong lang. Alam mo, muntik ako na ihirit yan kanina. Magtataasan siguro ang kilay niya mga yan. Ano pag naghirit ako? Brian ba talaga o Brenda? Talaga. Ako yung Brian talaga. At least na-fact check natin to ha, bago natuto na tayo. Yan, Brian, anong katanungan mo? Yan, para sa ating mga Ginoo mula sa mainstream media. Kasi syempre hindi na lang tayo nagbabalita ngayon, kahit yung mga vlogger, influencer, nag-uulat na rin sa kanilang mga online page. Kaya, dapat bang i-regulate ang content ng mga influencer na may lamang balita? Yun ha. Maaari pong sumagot kahit sino po. Mabigat ang kanyang tanong. Self-regulation, oo. Government regulation, hindi. Kaya nga itong mga Quadcom hearing, Tricom hearing na to, na may patungkol sa pag-imbestiga sa fake news, ang tunguhin natin dapat nito ay tingnan paano mapapalakas yung self-regulation. Hindi yung legal regulatory framework that would further control the media. Ngayon, internally, sa usapin ng gatekeeping, nasa desisyon na yan ng news media organization kung pipiliin ba nila na i-regulate internally yung personal social media account ng reporter, pero kadalasan hindi naman nangyayari po yun. Yan. Okay ba sa iyo ang sagot, Brian? Kasi pag hindi okay, pupunta ka sa kabilang side para Sa panig naman ng mga influencer. Yan, sa influencer, baka may Yes, sagot kayo sir. sa tanong ni Brian. Ginoong Dumdum. Well, actually, ang gusto kong sabihin talaga ay una, may kinalaman dito sa sinabi ni Sir Verhel, no? Una, yung kasi parang ayaw niya talaga sa kay Lee Kuan Yew. Kasi diktador daw. Sabi niya diktador. Ngayon kasi mahigpit daw sa sa pamamahayag mahigpit sa freedom of expression daw. Ngayon, ang nangyayari, ang social media ay talagang malayang-malaya ang mga tao. So, nagkaroon na ng tinatawag nating freedom. Bakit ayaw niya? Akala ko ba yun ang gusto niya? Hindi ba? Parang may problema yata. Contradiction. Okay.
Ginoong Araw. The contradiction will only be apparent kung walang gatekeeping sa media. Or to be more particular, sa tinatawag na legacy media. Alam mo, ang gulo nila talaga, no? Hindi ko maintindihan, yung sagot nila hindi lagi diretso. Lagi na lang paikot-ikot. Ang linaw-linaw ng sinabi ni Orayo, tas paikutin na naman niya yung sagot niya para lang ma-justify. Ito sana natin for social media platforms to exercise responsible gatekeeping para kahit papano may semblance of process or system na binabanggit nga ng kasama kong si Ginoong Berhel Santos. Kasi pag malayang-malaya, ayaw natin ng isang anarchic setup. Pero yung kalayaan naman sa pamamahayag, dapat pinaglalaban yan, bagamat may kaakibat na responsibilidad. Salamat! Hindi ko lang maintindihan sinasabi ni Sir na parang malayang-malaya ang social media. Meron ho tayong batas na pumupulis ho talaga sa bawat social media post. So bakit masasabi nating malayang-malaya na magsinungaling ang mga social media? Kung meron naman din tayong batas na sapat na sa tingin ko, yung sinasabi ni Sir na regulation, sa tingin ko sapat na po ang batas natin para ma-regulate ang lahat ng tao. Sa katunayan, hindi nga po pwedeng gumawa ng batas na laban sa freedom of speech na sa Bill of Rights natin po yun. Alam mo, ang punto ko lang dito, sa totoo lang, hindi ka pa pwedeng gumawa ng any regulation abridging freedom of speech. The Constitution is the highest form or the highest authority over all kinds of laws, even regulators. Ang supreme diyan ay ang Constitution. Yan po ay napakalinaw. Kaya nga po, kahit po ang Supreme Court yung doon sa isang desisyon na sa pagsalita ng putang ina ay hindi po sinasabi ito ay defamation o libel. Ito po sinabi ng Supreme Court na bilang freedom of speech ng isang tao. So, hindi ko maintindihan kung ano bang gustong regulation nila na ipatupad. Bawal nga ho ito sa kahit anong forma. Bawal mag-regulate na isang tao sasabihin mo, huwag mong sabihin yan, mali yan, mali ang opinion mo. Hindi mo po pwedeng pigilan ng kahit sino mang tao na magsalita. Sino nagsabi? Konstitusyon. Ngayon, bakit kanyo sinasabi nyo? Bakit may ang mainstream media may regulation? Because lalabas ka doon sa kanilang network. Pero get out of that network, you can say anything you want. Ganon din po pagdating sa social media. Kung may regulation ng isang social media, halimbawa, ang Facebook na hindi naman po under ng ating konstitusyon dahil sila po ay worldwide, nasa ibang bansa po sila. Kung meron man silang ipatupad, wala kang choice kung hindi sumunod. Diba? Pero kunwari, lumabas ka ng Facebook, gumawa ka ng sarili mong pahina, o yung tinatawag nating website, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, walang pipigil sa'yo. Walang pipigil sa'yo. Pero pag pumasok ka sa platform na merong regulasyon, doon, mare-regulate ka. Anong ibig ko lamang sabihin? Simpleng-simple. Hindi mo pwedeng pigilan na freedom of speech. Dahil yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Okay. Siguro mula naman sa ating mga panelist, si Ginoong Martin Andanaray narito. Meron po ba kayong opinion o tanong? Maraming salamat, Ate Kuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. I agree with Sir Berhel na mas organized at mas merong specialized training ang traditional media. But how do you explain the fact na maraming social media political vloggers ang mas sumisikat ngayon kaysa sa mga traditional reporters or traditional commentators? Ito ba nagpapakita lamang na merong pagkukulang sa traditional media? Maaring may pagkukulang. Maaring ding yan dahilan sa kultura. Anong klaseng kultura meron tayo? Meron tayo ang kultura ng butante ngayon
yung mga partisans, either fanatical or cultish. Pagka yan binigyan mo ng balita na suiting yung kanyang persuasion, tatanggapin yan. Kasi nga fanatical at cultish pero hindi nag-iisip. Ganun nangyari. Sabihin, indoctrination. Umari po, siguro ang gusto kong masabi dito ay nagkakataon na sa social media kasi wala po tayong mga yung tinatawag na time limit o yung mga space limitations ng mga newspaper na I'm sorry, kinakailangan ganito lang kahaba ang article. So, maraming nangyayari na may mga talagang tunay na bihasa, dalubhasa, talagang eksperto sa kanilang fields na nakakapagpahayag ng kanilang mga kaalaman sa social media. Kaya sila napapakinggan. Katulad ni SAS, for example, SAS Rogando Sasot when it comes to international studies and relations. So, ganun po. May mga ganung klaseng mga eksperto na bibigyan sila ng more chance na makapagsalita doon. Thank you. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sir na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina, hindi katulad sa social media, mas personal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.